Para po sa ating dive deeper patungkol po kay Abraham, bakit po yung mga Muslims, yung mga Hudyo at yung mga Kristiyano kini-claim nila na sila yung mga anak ni Abraham. So ito po yung tinatawag nating Abrahamic faiths. Now, dito po sa ating diagram para po mas ma-appreciate natin, no? Mas maintindihan natin, why do Jews, Muslims, and Christians all claim to be children of Abraham? Now, si Abraham po tinawag ng Diyos from the land of Ur. So, ngayon po ay modern day Iraq. At tinawag po siya ng Diyos na pumunta sa Israel, yung kasalukuyang lugar ng Israel ngayon. Yan po ay ah, promised land. Ito po ay pangako kay Abraham at sa kanyang mga descendants. Now, si Abraham po, meron po siyang anak. Ang pangalan po ay Isaac. At ang pangalan ng anak ni Isaac ay si Jacob. At mula po kay Jacob ay nagkaroon ng 12 tribes of Israel. 12 tribo na sila po ay bumubuo ng bayan ng Israel. So sabi po sa Genesis chapter 17 verse 21, yung salinlahi na gagamitin ng Diyos para pagpalain lahat ng mga bansa. Ibig sabihin po ng I will bless you, yung sinabi ng Diyos na I will bless you and you will be a blessing. And sinabi ron na all the nations will be blessed through you. Ito po ay messianic. Ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng isang descendant or isang anak ni Abraham. Yung seed of Abraham, si Jesus po yung tinutukoy doon. At sa pamamagitan ni Jesus Christ, all the nations on earth will be blessed. Kagaya po tayo, mga Pilipino, nananampalataya tayo kay Kristo Jesus, tayo po ay itinuturing na mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Tayo po ay kabilang sa mga napagpala ng Diyos sa pamamagitan ng binhi ni Abraham na si Jesucristo. So sabi po sa Genesis 17:21, ito ay kumbaga dadaan yung salinlahi na yun, dugo na yun kay Isaac. Ang nangyari po kasi si Abraham, hindi siya mapakali. Kumbaga meron din siyang halong pagdududa or sinunod niya yung asawa niya si Sarah. Yun yung nag-iisip, paano ba gagawin ng Diyos yun, no? Ginawa nila, dumiskarte sila ng sarili nila. At binigay ni Sarah si Hagar na kanyang alipin at sumiping si Abraham sa kanya at nagkaroon sila ng anak, ang pangalan ay Ishmael. Si Ishmael po, nagkaroon din po ng 12 tribo mula kay Ishmael at sila po yung mga naging later on mga Arab nations o mga Arabo. Kaya po alam naman natin, no, na yung mga Arab nations, majority sa kanila ay mga Muslim ngayon sa kasalukuyan. So yung mga Arabs, trine-trace nila yung mga Muslims, trine-trace nila yung kanilang lineage o yung line pabalik kay Abraham. So sinasabi nila na kami yung mga anak ni Abraham. So maging mga Pilipino na Muslim, tinitrace din nila yung kumbaga lineage nila kay Abraham bilang mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Sinasabi nila si Abraham yung tunay na Muslim. So kaya yung mga Muslim, especially mga Arabs, na sinasabi nila sila yung biological children of Abraham. So kaya yung even before, no, yung mga Israelita at yung mga Arabs, may conflict na talaga pagdating sa katuruan patungkol dito. So we have Isaac and Jacob, tsaka yung Israel, Ishmael, Arab line, at ayan, dalawang religion, no, isang Judaism at isang Islam. Pero tayo po mga Christians, tayo po ay naging anak ni Abraham sa pananampalataya. Why? Because the promise of God through Abraham is this: Abraham, mula sa iyong lahi ipapanganak ang Mesaya. At sa pamamagitan ng Mesaya, mapapagpala lahat ng mga bansa. Sa makatuwid, tayo mga Pilipino at ibang nationalities na nananampalataya kay Kristo, sila po ay naging anak din ni Abraham sa pananampalataya. So sabi po rito sa Galatians chapter 3 verse 7, ito po ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, na yung mga anak ni Abraham, sila yung mga nananampalataya kay Kristo. Sons of Abraham by faith. And sabi po ni Jesus Christ sa John 8:39, yung mga gumagawa ng ginagawa ni Abraham, sila yung mga anak ni Abraham. So dito po sa tatlong Abrahamic faiths na ito, tatlong pananampalataya na ito, nabibilang po tayo sa Christianity.
At ang sentro po ng ating pananampalataya ay si Kristo, alinsunod sa pangako ng Diyos na mula kay Abraham ipapanak ang Mesaya at ang Mesaya, sa pamamagitan ng Mesaya pagpapalain lahat ng mga bansa. So basically, pag binalikan natin yung Genesis chapter 12, yung sinasabi rito ni God na I will make you into a great nation, itong great nation po na ito ay walang iba kundi yung people of God. Lahat ng nananampalataya kay Kristo. At nabigyan po ito ng linaw sa maraming mga talata sa Old Testament, sa panahon pa lang ni Abraham, all the way to the New Testament sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. So hanggang doon lang po muna tayo at marami pa po tayong matutunghayan sa mga susunod nating mga devotions. Now, sagutin ko lang yung discussion question, why should we walk by faith and not by sight? Bakit kailangan tayong lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin? Again, sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Mga kapatid, yung Christian life po, ito po ay walking by faith. Isipin po natin, tayo po yung mga maliliit na mga bata, mga let's say 3 years old, 4 years old, naakay-akay ng ating ama, ng ating tatay, no? Maraming pagkakataon hindi natin alam kung saan pupunta yung nanay natin o yung tatay natin, saan tayo dadalhin. Punta tayo ng SM, punta tayo ng park, punta tayo kung saan sometimes we don't have to know everything. Kailangan lang manampalataya tayo doon sa magulang natin na alam natin na yung magulang natin mabuti at ang mga desisyon ng magulang natin ay para sa kapakanan natin. Ganun lang po kasimple. Hindi na kailangan ipaliwanag ng nanay at tatay natin kung saan tayo pupunta, anong gagawin natin. Hindi na kailangan ng isang anak mo na 3 years old, 4 years old na tanungin ka. Bawa ang plano mo ay pupunta kayo sa punta kayo sa palaruan, no, sa park. Hindi mo na kailangan paliwanag saan kayo sasakay, magkano pamasahe, sure ka ba na makapunta tayo dun sa pupuntahan natin. They don't have to know. They just have to walk by faith. At ganun po yung Christian life, mga kapatid. Hindi natin kailangang tanungin pa yung Diyos ng bawat detalye ng gagawin niya sa buhay natin. God does not owe us an explanation. Hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos. Walang utang sa atin ng Diyos na paliwanag. Kailangan lang natin sumunod at manampalataya na mabuti ang Diyos at yung pagdadalahan niya sa atin ay siyang pinakamainam para sa atin. Yung lugar na pupuntahan niya, yung pagdadala niya sa atin, that's also the place of blessings. Yun yung lugar kung saan niya tayo pagpapalain. So yun lamang po. I hope na-encourage po tayo sa mga dive deeper natin ng mga videos at the same time mga devotions po natin. So pagpalain po kayo natin Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.